Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Alerto Serbisyo. Alerto Serbisyo. Alerto mga serbisyo. Posibleng mawala ng tubig ang ilang lugar sa Rizal mamayang gabi dahil sa maintenance activities ng Manila Water. Yan po sa Binangonan, apektado ang bahagi ng Barangay Makamot, Barangay Tatala at Barangay Mambog. Yan naman po sa may sa San Mateo, apektado naman ang bahagi ng Barangay Gitnang Bayan 2. At sa Taytay, apektado ang bahagi ng Barangay San Isidro. Magsisimula ang maintenance activities mamayang alas 10 ng gabi at magtatagal hanggang madaling araw bukas. Payo ng Manila Water, mag-ipon ng sapat na tubig bago ang tinatayang oras ng aberya. At pagbalik naman ng serbisyo ay padaluyin muna ang tubig ng ilang segundo. Alerto Serbisyo. Alerto Serbisyo. Nagpaalala ang tax experts sa publiko at negosyante sa pagbabayad ng buwis bago ang deadline sa taunang filing ng income tax return sa Abril. Ito na yung PAM. Sa panayam ng programang Anong Take Mo, sinabi ni Asian Consulting Group Founding Chairman and CEO Mon Abrea na obligasyon ng lahat na magbayad at dapat itong seryosohin. Responsibilidad din anya ng mga negosyante na ipabusisi ang kanilang libro sa mga auditor at siguruhing tama ang expenses at may katumbas na resibo. Umapila naman si Abrea sa pamahalaan ng mas pasimplihin ang proseso, correct, sa pagbabayad ng buwis, kasabay ng panawagang ibaba ang buwis na binabayaran ng ordinaryong mamamayan at bawiin ito sa malalaking kumpanya at mga nakakatas ang antas sa lipunan. Radyo 630 Balita. O ilang araw na lang mga serbisyo, araw na po ng mga puso. Kayo po ba ay may mga kadate na? Ito sa mga serbisyo nating ibili ng bulaklak, ilang araw bago ang Valentine's Day, halos dumoble na. Diyos ko naman, mukhang mapapagastos ako nito si Zach, ay hindi, paldo yan, mayaman niya si Zach Mas gagastos ng bulaklak yan. Hindi ka ba ng bulaklak? Eto, makinig ka. Halos dumoble na ang presyo ng mga bulaklak sa Dango Flower Market sa Maynila. Ang lokal at imported na rosas at tulip mabibili ngayon sa 80 pesos hanggang 100 pesos kada piraso mula sa dating 50 pesos kada piraso. Ang Stargazer 180 hanggang 200 pesos na mula sa dating 150 pesos. Ang Carnation Bouquet na mabenta dahil sa mas mababang presyo nito kumpara sa rosas, 800 pesos ang 10 piraso habang 1,500 pesos naman sa 20 stems. Ayon sa mga flower shop owner, lumakas ang demand kaya tumaas ang presyo. Inaasahang mas dadagsa pa ang mga mamimili ng bulaklak sa mga susunod na araw hanggang sa Valentine's Day. Barya lang po yung kay Zach Radyo 630 Balita. Well, alas 5 na po ng madaling araw. Yan na po ang unang isang oras ng ating balitaan. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga balita. Kasama po si Pamela Vasquez sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasatin ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Bata, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataporma ng mga kandidato. Sa pangunguna ng mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Kabayan Noli De Castro, Alvin L. Chico, Doris Vigonia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage.
Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko. Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel na pakikinggan din sa Radyo sa Istreta sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. Deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte. Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon. Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan. Kasama sina May Valle Siniza Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka. at Salve Doplito. Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan. Yes. Kaya tutok na tuwing linggo, 9:30 a.m. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Be uniquely you. Feelings o hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. sa Safe Space. Sabado, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nagbabalita, nagseserbisyo. Ito po ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ang nakikinig, nagmamahal sa lahat ng Pilipino. Teleradyo Serbisyo, dito tayo nagtutulungan. Ito ang puntahan ng bayan. 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 Ito ang mga serbisyo at ito ang Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta ang puntahan ng bayan. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 5:06 ng madaling araw. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiserbisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass. Sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Ngayon po ay Martes, February 11, 2025. Narito ang ikalawang bugso natin mga balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 90-day campaign period para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list group. Simula na ngayong araw, COMELEC may paalala sa mga kandidato. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng masimulan matapos ang SONA sa Hulyo. Bank accounts ng Vice Presidente planong pabuksan ng House Prosecution Panel. House Speaker Martin Romualdez, tatlo pang leader ng Kamara inireklamo sa Ombudsman kaugnay sa umunoy bilyong-bilyong pisong isiningit sa 2025 national budget. Malaking bahagi ng bansa posibleng ulanin dahil sa epekto ng tatlong weather system. Isa patay at 5 ang nawawala sa pag-ulan at pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa lalawigan, ilang bahay inararo ng truck sa Davao del Sur, 2 ang patay. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas sasabak sa 2 araw na training camp sa Laguna bilang paghahanda sa third window ng FIBA Asia Cup qualifier. Opay nga aga, magandang madaling araw mga kaserbisyo. Kami po ang inyong mga kasama ngayong umaga. Sa pangalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez. Ako naman po si Steve Raz. Sa detalye ng mga balita, unahin po natin ang lagay ng panahon.
Sa lagay ng panahon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms ang asahan ngayong araw sa bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora dahil sa shear line. Sa Caraga at Davao, mararanasan sa buong maghapon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ding pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pag-ulan ang asahan dahil naman sa amihan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rains ang mararanasan dulot rin ng amihan. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.2 degrees Celsius hanggang 28.9 degrees Celsius. Sisikat ang araw mamayang 6:22 ng umaga at lulubog naman 5:59 ng hapon. Radyo 630 Balita. Isa na ang naitalang patay sa pag-ulan at pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan na dulot ng shear line. Sa panayam ng programang Gising Pilipinas, kinumpirma ni Palawan PDRRMO Head Jerry Alili na kabilang ang biktima sa 12 pasahero ng van na inanod ng ilog. Nailigtas ang 6 na pasahero habang 5 pa ang nawawala at hindi pa rin nakikita ang van. Nakaranas din ng matinding pag-ulan at pagbaha ang mga bayan ng Aborlan, Nara, Sofronio, Española at Brooks Point. 800 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Samantala, umaapela ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Baco sa Oriental Mindoro para sa binahang residente sa lugar. Iginiit ni Mayor Alan Roldan sa panayam ng programang Kabayan na apektado na rin ng pagbaha ang mga pananim na palay at gulay. Binaha at nakaranas ng landslide ang ilang lugar sa Eastern Visayas, bunsod ng ilang araw na pag-ulan na dala ng shear line. Hindi madaanan ng mga sasakyan ang Arteche, Hipapad, Las Navas, Rawis, kasunod ng landslide na tumabon sa kalsada sa Barangay 4 sa Hipapad, Eastern Samar. 13 barangay sa Hipapad ang binaha na nakaapekto sa halos 3,000 pamilya. Binaha rin ang mga bayan ng Maslog, Arteche, Dolores, Canavid at Balangkayan sa Eastern Samar. Sa Leyte, nakaligtas sa landslide ang 6 na miyembro ng isang pamilya sa Barangay Bocawon sa bayan ng La Paz. Gumuho ang isang bahagi ng bundok dahil sa pag-ulan at natabunan ang bahay sa paanan nito. Nailigtas ang lahat ng magkakamag-anak na nakatira sa bahay kabilang ang bagong silang na sanggol. Hindi madaanan ng kalsada sa Barangay Liberty sa bayan ng Mayorga dahil sa pagbaha. Nakaranas din ng pagbaha sa bayan ng Santa Fe, gayon din ang Katarman Lawag Road sa Mondragon, Northern Samar. Radyo 630 Balita. Mandato 2025. Mga kaserbisyo, umarangkada na ngayong araw, Martes, February 11, 2025, ang 70 araw na campaign period para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list group sa midterm elections sa Mayo. 65 ang mga kandidato sa pagkasenador, habang 155 naman ang tumatakbong party list group. Pinaalalahanan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga kandidato na sumunod sa mga lituntunin at iwasan ang pangangampanya sa madaling araw. May tamang oras at lugar anya para sa pangangampanya. Dagdag pa ni Garcia, 120 minutes ang TV campaign ad ng mga kandidato at 180 minutes naman sa radyo. Magtatapos ang campaign period para sa national elections sa Mayo 10. Magsisimula naman ang 45-day campaign period sa lokal na eleksyon sa March 28 hanggang May 10. Bawal naman ang pangangampanya sa April 17, Huwebes Santo at April 18, Biyernes Santo. Radyo 630 Balita. Sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw, nangako ang grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE na babantayan ang posibleng gamitin ng mga nakaupo sa pwesto na kumakandidato ang cash aid program para sa vote buying. Sa panayam ng programang Issue Spotted, sinabi ni LENTE Executive Director Attorney Ona Caritos na mas kailangan tutukan ng mga social welfare funds lalo't may exemption sa mga ahensya ng gobyerno para padaanin ang ayuda. Napaghandaan din anya ng grupo ang mga hamon sa mas makabagong kampanya ngayong taon para malabanan pa ang misinformation, disinformation at maling paggamit ng artificial intelligence. Radyo 630 Balita. Alas 5:13 na madaling araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa kick-off rally ng
ng mga senatorial candidates ng administrasyon sa Ilocos Norte. Nagbabalita, nagsaserbisyo sa Malacanang si Christian Yosores. Christian! Personal na dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa proclamation rally ng Alyansa sa Bagong Pilipinas na siyang kick-off rally ng mga kandidatong tatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng administrasyon. Sa baluarte ng Pangulo sa Lawag City, Ilocos Norte, magsisimula ang kampanya ng Alyansa. Bago nito, haharap muna ang presidente kay Cambodian Prime Minister Hun Manet para sa kanyang official visit sa bansa. Isang retling activity o pag-aari ng bulaklak ang idadao sa dambana ni Dr. Jose Rizal ngayong umaga na susundan ng arrival honors sa Malacanang. Magkakaroon ng pribadong pag-uusap sina Marcos at Prime Minister Manet bago humarap sa isang bilateral meeting kasama ang ilang opisyal ng dalawang bansa. Doon, lalagdaan ng ilang kasunduan bago humarap sa isang joint press conference at official luncheon para sa Cambodian Prime Minister at First Lady. Matapos ang aktibidad sa palasyo, inaasahang tutulak agad ang Pangulo papuntang Lawag para sa proclamation rally. Sa Huwebes naman, babiyahe din ang Pangulo at mga kandidato sa Iloilo Province na ika-8 sa vote-rich o probinsyang may pinakamaraming botante noong 2022 elections. Matapos niyan, lilibutin na rin ang mga manok ng administrasyon ng iba't ibang lugar sa bansa para manligaw ng mga botante kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaserbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat si Christian Yosores. Radyo sa East 30 Balita. Sa ibang balita, PNP nagpakalat ng dagdag na pulis sa mga lugar na tinukoy bilang high-risk areas sa buong bansa sa pagsisimula ng campaign period para sa national elections ngayong araw. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Campo Crame si Marlene Padiernos. Marlene? All set na ang buong hanay ng Philippine National Police para sa pagsisimula ng campaign period ng mga tatakbong kandidato para sa national elections ngayong araw. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pardo, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na i-maximize ang deployment ng lahat ng available personnel ng pambansang pulisya para sa pagbabantay ng campaign period. Kabilang sa mga naging sentro ng ipinakalat na dagdag pulis ng PNP ay mga lugar na nasa ilalim ng yellow, orange at red category, lalo na sa mga tinukoy na high-risk areas. Mayroon na rin anyang prior coordination ang pulisya sa mga lugar na inaasahang bibisitahin ng mga kakandidato para sa national elections para sa pangangampanya. Sabi ni Fajardo, bago pa man magsimula ang campaign period ay mayroon nang inilatag na security plan ng PNP. Para rito, katuwang na rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng AFP, PCG, BFP, BJMP at iba pa. Bukod dito, nagpakalat din anya ang pambansang pulisya ng sapat na crowd security at close-in security para naman sa bawat campaign sortie. Kaserbisyo mo sa Campo Crame, Marlene Padiernos para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Radyo sa East 30 Balita. Sa ibang balita naman, posibleng sa Hulyo 21 o makaraan ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Francis Escudero na magsisimula ang paglilitis sa 7 articles of impeachment na isinampal laban sa pangalawang Pangulo kapag nag-umpisa na ang 20th Congress. Paliwanag ni Escudero na kahit magbalik sesyon ng Senado sa June 2 matapos ang eleksyon, hindi pa rin agad masisimula ng impeachment trial dahil marami pa niya silang dapat ayusin. Sa pagtaya ng Senate President, posibleng tumagal ng 3 buwan ang paglilitis dahil sa mga bagong rules na inilabas ng Korte Suprema matapos ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Muli ring tiniyak ni Escudero na bibigyan ng patas na paglilitis si Vice President Duterte at igagalang anya na nanaayon sa kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Samantala, sinabi ni Escudero na wet signatures o personal na lumagda ang mahigit 200 kongresista na nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Binusisian niya ng 4 na eksperto at ginamit ng AI app para maberipika na lehitimo ang mga lagda at hindi e-signature. Radyo sa East 30 Balita. Pabubuksan ng House Prosecution Panel ang bank records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sinabi ng isa sa prosecution panel na si Manila Congressman Joel Chua na gagamitin nila ang lahat ng legal na pamamaraan para makakalap ng mga ebidensya, kabilang dito ang hilingin sa impeachment court
na ipasabina ang bank records ni VP Duterte. Hindi anya sakop ng bank secrecy law ang impeachment case at gagawin ng prosecution team ang lahat para mas mapalakas ang mga hawak na ebidensya. Itinanggi naman ng Kamara na ilang buwan nilang inupuan ang mga impeachment complaint laban kay VP Duterte. Sinabi ni Chua na pinag-aralan ng mga kongresista kung saan pinagsama-sama ang lahat ng reklamo laban kay VP Duterte at tiyak na mapatutunayang guilty sa impeachment court ang pangalawang Pangulo. Radyo 630 Balita. Nagayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng PNPA Class of 1991. Kinumpirma ni PNP spokesperson Brigadier General Gino Fajardo ang draft letter of support ng mga miyembro ng PNPA Class of 1991. Ang karamihan ay retirado na sa serbisyo. Karapatan-an niya ng mga alumni ng PNP na maghayag ng suporta sa Vice Presidente matapos itong i-impeach ng Kamara noong nakarang linggo. Base sa draft letter of support, naniniwala raw ang PNPA Class of 1991 sa kakayahan at liderato ni Vice President Duterte at inuturing na isang political persecution ang impeachment na layong sirain ang reputasyon ng Vice Presidente. Nilinaw naman ni Fajardo na hindi kasama sa nagpahayag ng suporta kay VP Duterte ang tatlong miyembro ng PNPA Class of 1991 na aktibo pa rin sa serbisyo. Radyo 630 Balita. Sinampahan ng reklamong graft at falsification of legislative documents sa Ombudsman si House Speaker Martin Romualdez at ilan pang lider ng Kamara. Inakusahan ng mga complainant sina Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, dating House Appropriations Committee Chair Elizalde Co at Acting House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo ng pagsingit ng 241 billion pesos sa 2025 national budget. Kabilang sa mga nagsampa ng reklamo ang kaalyado ng mga Duterte na si Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez, gayon din si Attorney Ferdinand Topacio, ilang kandidato sa pagkasenador at Citizens Crime Watch. Ayon sa mga complainant, isiningit umano sa national budget ang 241 billion pesos kahit hindi ito kasama sa bicameral conference report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi rin umano kasama ang 241 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act na inaprubahan ng Kamara at Senado. Radyo 630 Balita. Yung sinasabing 249 billion na naisingit sa 2025 National Budget. Kumbaga yung inireklamo lang yung mga membro ng Kamara. Pero aprobado naman ng Senado at ng Presidente yun. Bakit hindi sila kasama sa complainant? Oo, yun nga. So far, ang mga nakapangalan lang doon sa respondents ay mga members ng House at saka meron din mga ilan daw na tao na kasama doon sa technical working group. So baka isama din daw yung mga pangalan na yon doon sa complaint. Ibig sabihin, wala pa doon yung mga miyembro ng Senado? Wala, hindi Puro pa siya House. nakalagay. That's a big question. Bakit hindi na sinama? 2025 national budget ay approved ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ng Presidente. Okay, pa-follow up natin yan. Samantala, naniniwala si House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Judah Sidre, higit pa sa legal na usapin ang paghain ng reklamo sa Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at tatlong iba pang mamabatas hinggil sa irregularidad umano sa 2025 national budget. Sa panayam ng programang Johnson y Cuentemo, nanindigan si Sidre na walang iligal na isiningit sa General Appropriations Act. Hindi rin anya patas na kung kailan tapos na ang proseso, tsaka palang kikwestiyonin ang nilalaman ng pambansang budget. Dagdag ng mababatas, mas mainam na magkaroon ng pagkakataon na bantayan ang buong proseso sa pagbuo ng budget para maiwasan na ang pagkwestiyon dito. Radyo 630 Balita. Namataan sa dagat ng Pilipinas ang isa sa pinakamalaking fisheries research vessel ng China. Ayon kay dating US Air Force official Ray Powell, huling na-monitor kahapon ng umaga ang Lanhai 101 malapit sa Sulu Sea. Wala pang kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa umano'y namataang research vessel ng China sa dagat na sakop ng Pilipinas. Muli namang iginiit ng Chinese Foreign Ministry na legal ang pagpapatrolya ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bahagian nila ito ng China Bay o base sa kasaysayan at international laws. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga serbisyo, gising bangon na po sa mga may pasok. It's 5:23 in the morning, madaling araw. Good morning po. Partner, simula na ngayon yung mga campaign period. Manliligaw yung mga kandidato sa mga botante.
May sasayaw kaya? May mga, ano kayang pakulo ng mga kakandidato? Usually, pakulo nila may sasayaw, pagandahan ng jingle, di ba? May pag-giveaway pa yan, yung mga kalendaryo, yung mga pamaypay. Mga kaserbisyo, wag kayo magpapadala dun sa mga mabulaklak na, ang tawag dyan? Mabulaklak na salita. Wag. Lalo't ngayon magpa-Valentine's Day, baka isingit pa yan ha. Sana po tayo po ay nadala na. Kung kayo po ay isang botante, karapatan nyo pong bumoto, karapatan nyo pong mag-research tungkol po sa isang kandidato para alamin kung yung kandidatong yan ay may pakialam ba sa inyong bayan, ano? Hindi... Saka mahalaga talaga, partner, na malaman yung platforms ng mga kakandidato. Yes, yung plataforma. Ngayon, yung mga kandidato, mag-iikot-ikot po sa mga bayan. Ngayon po, mga senador at party list group, no? Iikot po yan sa iba't ibang lugar sa bansa. Iligawan ho kayo para po makuha ang inyong boto. Pero po bilang botante, sana po, hindi po tayo magpadala nga po doon sa sinasabi natin mabulaklak na salita. At sa vote buying, partner. Diba? Dalot, saka ngayon, mas makabago na yung technology. Hindi na yung in-person. Minsan, online na din ang ano na lang, e-payment. Papasa na lang sa GCash, Paymaya, ganon. Buti na lang, nagkasunduan COMELEC at yung mga e-wallet firm na babantayan po nila yung mga ganyang klaseng vote buying and selling. Ano? Huwag po tayo mga servisyo magpapadala sa mga ganyan. Pag-aalamin po natin, siguruhin po natin na yung pipili nating kandidato yung magsisilbi ng tunay sa ating bayan. Hindi yung kukuha ng pera sa kaba ng bayan. Ano? Good morning po kay Sir Alan Baito at may Mercy Baito. Magandang umaga, maupay nga aga from Oquendo, Calbayog City. Good morning! Ito, partner, kay Louie Basco, aga-aga nangiinggit siya. Bakit? Kape at pandesal daw. Ay, sarap naman, sana. Yun nga yung almusal niya from Valenzuela City. Sana yung makarating dito, mga kaserbisyo ha. Good morning din po sa mga taga San Fernando, Pampanga. At dyan po sa ating mga kaserbisyo sa Santa Maria, Laguna. At syempre dyan po sa Ilocos Sur. Good morning. Meron ako nabasa, partner, Michael Sigras, the baby face. Oy! Hindi baby face pa rin ba? Oy, sa oras po natin 5:25 na madaling araw. Dyan lang po kayo mga kaserbisyo. Magandang umaga po sa ating 9.4 million viewers sa YouTube channel. Siyempre po sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, abangan po sa aming pagbabalik. 2 plantasyon ng marijuana sa Kalinga, sinalakay. Lalaki, sinaksak at pinatay ang kapatid sa Cebu City. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape na po. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Naglilingkod, nagmamahal, nakikinig, nananawagan. Radyo 630 para sa mamamayan, para sa pamilya, anumang pangangailangan. Hey, hey! Radyo 630 para sa mamamayan. Radyo 630, Radyo 630, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 09192783,000. at sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes Alauna ng hapon. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.
Maraming salamat po. Thank you. Salamat sa paggising ng maaga araw-araw mga kaserbisyo. Dahil sa inyong suporta at sa ating pagsasama tuwing umaga, ginawaran ang Gising Pilipinas. At sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia bilang Most Outstanding Digital Radio Show and Broadcasters ng Gawad Lasal Llaneta 2025. Sama-sama tayong patuloy na magtagumpay, mga kaserbisyo. Umuulan na naman? Paano na? Ito ang ilang tips para maging ligtas sa panahon ng tag-ulan. Gumamit ng payo, kapote, bota at sombrero bilang panlaban sa ulan. Iwasan ring lumusong sa baha dahil maaaring magkasakit dahil sa dumi ng tubig. Kung posible, ipagpaliban muna ang paglabas. Mas mabuting manatili sa bahay. Samahan ang Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630 at tutukan ng updates tungkol sa panahon. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataporma ng mga kandidato sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Kabayan Noli De Castro, Alvin L. Chico, Doris Bigornia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Radyo sa 630, Radyo sa 630. Ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo sa 630. Para sa mamamayan. Sa 630. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo sa 630 Balita. Walang mintis ang pagsiserbisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Ras sa Radyo sa 630 Balita. Alas 5:30 na po na madaling araw sa mga serbisyo po natin kabubukas lang po ng kanilang mga radyo at kanilang mga telebisyon at cellphone. Ito balikan po natin ang mga headlines sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 90-day campaign period para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list group. Simula na ngayong araw, Comelec, may paalala sa mga kandidato. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng masimulan matapos ang SONA sa Hulyo. Bank accounts ng Vice Presidente planong pabuksan ng House Prosecution Panel. House Speaker Martin Romualdez, 3 pang lider ng Kamara inireklamo sa Ombudsman kaugnay sa umano'y bilyong-bilyong pisong isiningit sa 2025 national budget. Malaking bahagi ng bansa posibleng ulanin dahil sa epekto ng 3 weather system. 1 patay at 5 ang nawawala sa pag-ulan at pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan. Radyo 630 Balita. Sa oras po nating 5:32 ng madaling araw, radsadahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Ratsada ng Radyo 630 Balita. Ratsada. Probinsya. 2 plantasyon ng marijuana sinalakay ng mga otoridad sa Kalinga. Nagbabalita nagsaserbisyo si Harris Julio. Harris. Ayon sa Kalinga Police, natunton ang plantasyon ng marijuana sa bundok na sakop ng Barangay Buskalan, Tinglayan. May lawak itong 400 square meters kung saan nakatanim ang nasa 4,000 fully grown marijuana plants. Sa bayan naman ng Rizal, nadiskubre ang nasa 1,300 fully grown marijuana plants sa plantasyon na may lawak na 130 square meters. Nasamsam din sa lugar ang 2 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana.
agad binunot at sinunog ang mga pananim na marijuana na may kabuang halaga na mahigit 1 milyong piso. Wala naman nahuling cultivator o may-ari sa 2 plantasyon ng marijuana. Kaserbisyo mo sa Kalinga, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Haris Julio. Radyo 630 Balita. Sinira at sinunog ang nasa 11,000 puno ng marijuana sa Malungon, Sarangani. Ayon sa PIDEA Region 12, tinatayang nagkakahalaga ito ng mahigit 2 milyong piso. Ikinasang operasyon sa pagtutulungan ng Barangay Blaan, PIDEA, 73rd Infantry Battalion, Philippine Army, PCG at Pulisya. Radyo 630 Balita. Alas 5:33 sa Cavite naman, arestadong 2 lalaki sa bypass operation sa Dasmariñas City na kumpiska mula sa mga sospek ang halos 300,000 pisong halaga ng shabu na isinilid sa mga pakete. Nakakulong na sa Dasmariñas Component City Police Station ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Radyo 630 Balita. Sa Davao del Sur, 2 ang patay kabilang ang truck driver matapos niyang araruhin ng truck ang ilang bahay sa barangay Asyang sa bayan ng Matanao. Sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ng driver na si Jeffrey Nacion matapos masiraan ng makina. Agad na namatay si Nacion sanhi ng mga matitinding pinsalang tinamo dahil sa pagtagilid ng sasakyan. Maliban kay Nacion, namatay din ang 65 taong gulang na si Ferino Colyamat na may-ari ng isa sa mga bahay. Radyo 630 Balita. Sa Ilocos Sur naman, patay ang 22 anyos na motorcycle rider matapos sumemplang sa kalsada habang nagkakarera sa barangay Paratong sa bayan ng Santa Catalina. Sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang biktimang si Richmond Pablico nang mangyari ang aksidente. Ipinatigil na ng mga organizer ang Ilocos Sur Festival 2025 Motor Racing dahil sa naturang insidente. Nakiramay din ang pamahalaang panlalawigan at mga organizer sa naulilang pamilya ni Pablico. Radyo 630 Balita. 6 mga arestado matapos mahulihan ng halos 3 milyong pisong halaga ng shabu sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga. Sa barangay San Jose sa bayan ng Magalang, arestado ang 30 anyos na lalaki matapos mahulihan ng 400 gramo ng shabu sa loob ng kanyang sling bag. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na si alias Ben. Samantala, sa Mabalacat City, 5 ang arestado kabilang ang umano'y drug den operator na si alias Rolly matapos mahulihan ng 68,000 pisong halaga ng shabu. Nasamsam sa mga suspect ang 4 na sachet ng shabu, cellphone at motorsiklo. Nakakulong ang mga suspect sa PIDEA Region 3 Jail Facility na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ratsada! Probinsya! 4 arestado sa illegal logging sa Balatan, Camarines Sur. Nagbabalita ng kaserbisyo si Jonathan Maestrado. Jonathan. Kahit madalas na ang baha at landslide, patuloy pa rin ang illegal na pagpuputol ng kahoy sa kabundukan ng Balatan, Camarines Sur. Patunay dito ang 4 na lalaki na huli sa akto ng pulisya na nagkakarga ng 17 troso mula sa pinutol na mga puno ng akasya sa barangay Kabungan. Nakumpiska rin sa kanila ang ginamit na chainsaw. Ayon sa otoridad, mga residente ng Karatig Bayan ng Baaw ang mga sospek. Walang naipakitang katibayan ng mga ito na legal ang pagputol sa mga akasya at pagtransport sa mga troso na aabot sa 36,000 ang halaga. Kulong ang mga sospek sa kasong illegal logging. Dinala sa Community Environment and Natural Resources Office ng DENR sa Iriga City ang mga kahoy. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat si Jonathan Maestrado. Ratsada! Probinsya! Lalaki sinaksak at pinatay ang kapatid sa Cebu City. Nagbabalita at nagseserbisyo si Annie Perez. Annie? Mahaharap sa kasong parricide ang isang 50 taong gulang na lalaki matapos niya pinagsasaksak gamit ang kutsilyo ang kanyang mas nakababatang kapatid sa Barangay Paril. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkaalitan ang magkapatid na nagsimula sa paghiram ng lighter. Kwento ng sospek na mas nakakatandang kapatid, matagal na niyang kinikim-kim ang kanyang galit sa kaniyang utol dahil sa paulit-ulit na pananakot nito na papatayin siya. Kaya na nag-aaway ang dalawa, inakala ng sospek na nakita niya na may dalang baril
ang biktima na nakatago sa kanyang baywang. Dahil sa naramdamang galit, kumuha ang suspect ng kutsilyo at sinaksak ang kapatid sa dibdib na kanyang kaagad na ikinamatay. Nasa kustudiya na ngayon ng pulisya ang suspect at nangangalap din ang otoridad ng karagdagang impormasyon sa insidente. Kaserbisyo mo sa Cebu, Ani Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Ani Perez. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Pagtaas ng magma sa crater ng Bulkang Kanlaon na monitor ng PHIVOLCS. Pagbabantay ng ahensya sa bulkan, mas pinaigting. Nagbabalita nagsaserbisyo si Romeo Subaldo. Romeo. May ilang mga palatandaan na umaakyat ang magma sa crater ng Bulkan Kanlaon. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol, ang mababang sulfur dioxide noong makanakaraang araw nangangahulugan ng pagbara ng conduit o passageway sa loob ng bulkan. Ang volcanic earthquakes na nai-record at pamamaga sa loob ng bulkan ang mga parameters na kanilang tinutukan sa ngayon. Dagdag pa niya, posible na hindi aabot ng 5 kilometro ang layo ng magma mula sa crater ng bulkan. May 3 senaryo na maaaring mangyari ayon sa kanya. Una, magiging mahina ang pag-akyat ng magma at kung umabot na sa crater, ito ay unti-unting dadaloy mula sa crater tulad ng nangyari sa bulkang Mayon. Pangalawa, maging mabilis ang pagtaas ng magma sa crater at may explosive eruption na mangyayari at maaaring magbuga ang bulkan ng pyroclastic density current. Kung sakaling mangyayari ito, iaakyat sa Alert Level 4 ang Kanlaon at i-extend hanggang sa 10 kilometers ang danger zone. Ang atlo ayon kay Bacolcol, hindi nagagalaw pa ang magma at ititigil na ang aktibidad ng bulkan. Kung mangyayari naman ito, ibababa sa Alert Level 2 ang bulkan na ngayon ay nananatili sa Alert Level 3. Kaserbisyo mo sa Negros, Romeo Subaldo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630 Balita. Maraming salamat si Romeo Subaldo. Ratsada! Probinsya! 7 sakay ng multicab sugatan matapos sumalpok sa nakaparadang truck sa Davao del Sur. Nagbabalita at nagseserbisyo si Hernel Tocmo. Hernel? Kita sa dashcam video ang aktual na pagsalpok ng isang multicab sa nakaparadang truck sa National Highway sa bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur. Tumilapon ang mga sakay sa likod, kabilang na ang isang bata at wasak naman ang multicab. Bahagya rin itong tumama sa nakasunod na sasakyan. Ayon kay Police Staff Sergeant Julio Estopia, traffic investigator ng Santa Cruz Police, napansin na umano ng pasahero na inaantok ang driver. Maaari umanong nakaidlip ang driver kaya nabangga sa truck. Bukod sa driver ng multicab, may pananagutan din umano ang driver ng dump truck ayon sa PNP dahil sa illegal parking. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernel Tocmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Hernel Tocmo. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo. Alas 5:41 na po na madaling araw. Magandang umaga po sa Comelec. Iikot na po ngayon para magbaklas sa mga poster, campaign materials na nakalagay sa mga ipinagbabawal na lugar. Good morning kay Kuyang Bongso, ang aking isa sa mga idol at syempre po sa kanyang asawa, wife na si Maria Son. Good morning po. Good morning! Ito partner, good morning din daw from Mauban, Quezon, Santa Ilocos Sur, Catarman, Northern Samar at Catbalogan, Samar. Hoy, maupay nga agad po sa mga nakararanas po ng pagbaha. Masamang panahon, mag-iingat po tayong lahat. Yan po sa may Palawan, kahapon nga po sa may Eastern Visayas, binaha nga po at suspendido po yung pasok po sa bahagi ng Calbayog at Santa Margarita, Samar. Iingat po tayo mga kaserbisyo. Sa oras po natin 5:42 ng madaling araw, abangan po sa aming pagbabalik, isang uri ng antibiotic tinanggal ng FDA sa merkado. At mahigit 8 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa bypass sa Caloocan. Mga detalye sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape! Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Sa Mayo 2025,
Muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataforma ng mga kandidato. Sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Kabayan Noli De Castro, Alvin L. Chico, Doris Vigonia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Be uniquely you. Feelings of hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora. Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. Sa Safe Space. Sabado, alas 3 ng hapon. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maliwanag, masaya, puno ng pag-asa. Simulan natin ang linggo na puno ng inspirasyon. Ganyan ang umaga kapag kasama mo si Michael Angelo Lubrin sa Sunny Side Up. Tuwing linggo, alas 4 ng umaga. Napakikinggan sa Radyo 630 at napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Gawing happy ang bonding ng family. Naku, punong-puno po ang ating programa today. Tutukan ang mga panalong kwento ng mga Pilipino na ating ibibida rito. So malaman po natin ang mga diskarte ng mga nanay na ating makakausap today. Join na tuwing Sabado, alas 10 ng umaga at makipag-bonding kay Tita Winnie Cordero sa Win Today! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nakaaaliw, nakabibilib, nakagugulat ng mga trending na kwento, isi-share namin dito. Tutok na sa Wow Sikat, tuwing linggo, alas 11 na umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! Hatid namin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Yan tayo! Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Mandato 2025. Alas 5:47 ng madaling araw, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC ang maigpit na magpapatupad ng Fair Elections Act sa pag-arangkada ngayong araw ng kampanya para sa mga tatakbo sa pagkasenador at party list group. Nagsimula ng mag-ikot sa Maynila ang COMELEC para baklasin ang mga campaign material na nakakabit sa hindi tamang lugar. 2 feet by 3 feet lang ang pinapayagang sukat ng poster habang wala namang inirekomendang sukat para sa mga billboard.
Pinapayagan na rin ang mga mobile advertisement o LED at maging ang mga posters sa mga bus. Hindi namang hinimok ng COMELEC ang publiko na makipagtulungan para mapanagot ang mga kandidatong pasaway sa kanilang campaign materials. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita Live Report. Kaugnay niyan, partner, Oplan Baklas ng COMELEC, umarangkada na ngayong araw kasabayan ng pagsisimula ng campaign period. Nagbabalik ang kaserbisyo nating si Marlene Padiernos. Marlene, good morning. Good morning, Pamela at Steve. Madaling araw pa lamang ngayon ay sinimula na ng Commission on Elections ang pagbabaklas ng mga campaign poster ng mga kandidato sa national position na hindi sumusunod sa pamantayan na itinakda ng komisyon. Bahagi ito na opisyal na pagsisimula ng Oplan Baklas ng COMELEC kasabay ng pag-arangkada ng campaign period para sa mga kandidato sa national elections. Sa pangunguna ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, susuyurin ng komisyon ang ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Aniya, kabilang sa kanilang mga babaklasin ay mga campaign poster na hindi sumunod sa sukat na tinakda ng komisyon, gayon din ang mga campaign poster na nakapaskil sa mga hindi otorisadong lugar. Samantala, nilinaw naman ni Garcia na iiwasan muna nilang baklasin ang mga campaign posters ng mga tumatakbong kandidato para sa local elections dahil hindi pa naman nagsisimula ang campaign period para sa kanila. Kaserbisyo mo sa Manila, Marlene Padiernos, para sa Radyo Serbisyo at Radyo 630. Mars! Yes. Kung pag sinabing hindi otorisadong lugar, saan yun? Kasi kung ako ay butante, para alam ko na kung saan ako magreklamo, no? Kung para maidulog ko sa COMELEC pag may nakita akong poster na nakalagay nga doon sa hindi otorisadong lugar, saan yun? Well, Steve, mas maganda kung pag-uusap natin yung mga otorisadong lugar at may mga tinakda kasi yung Commission on Elections na mga area kung saan lang pwede magpaskil na mga poster itong mga tumatakbong kandidato. Bukod doon, tulad na lamang yung mga sa plaza, sa mga palengke pwede. Pero maliban pa dyan, ayan na yung pinag-usapan natin na hindi pwedeng magpaskil ng mga poster itong mga kandidato, kunwari sa mga lansangan at maging doon sa ilang mga lugar na hindi pinapayagang pagpaskilan ng komisyon, Steve. Doon sa nakita ko yung sa video mo, sa poste, bawal yun, di ba? Sa puno, bawal. Yes. Oo, bawal. Bawal sa poste, bawal sa puno. Basta ang natatandaan, may itinakda o may itinalagang mga lugar ang komisyon na maaari lamang pagpaskilan ng mga posters. At ito nga, bukod dyan, ang sa mga kinukonsidera ng komisyon na baklasin ng mga poster, yung mga poster na gawa sa plastic. Kasi sinusulong nila dapat yung mga gawa sa biodegradable materials, yung mga poster dapat na ipapaskil nitong mga kandidato na sumusunod pa rin siyempre sa tinakdang pamantayan at sukat ng Commission on Elections. Steve. Okay, maraming salamat, Marlene Padiernos. Radyo 630 Balita. Binawi ng Food and Drug Administration sa merkado ang isang brand ng antibiotic. Ayon sa FDA, binabawi ng drug manufacturer na Cathay Drug Company ang gamot nitong Cefixime dahil may hindi ito naipasang testing. Dahil dito, ipinagbabawal ng pagbebenta, pamimigay o paggamit ng Cefixime. Sinasabing gamot ang Cefixime para sa iba't ibang uri ng respiratory tract infection gaya ng pneumonia at urinary tract infections tulad ng uncomplicated gonorrhea. Radyo 630 Balita. Sa Caloocan, arestado ang 3 drug suspect matapos mahulihan ng halos 8 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Barangay 185. Nakatanggap ng impormasyon ng pulisya tungkol sa talamak na bentahan ng iligal na droga kaya nagsagawa ng operasyon laban kay alias Tomboy na pinaniniwala ang nabubuno sa mga iligal na aktibidad sa lugar. Nagipagtransaksyon ang nagpanggap na buyer at doon nasamsam kay alias Tomboy at 2 pang kasamahan ang higit 1,000 gramo ng shabu. Nasa kustodiya na ng District Drug Enforcement ng NPD ang mga suspect. Radyo 630 Balita. Arestado ang isang lalaking drug suspect matapos mahulihan ng mahigit 350,000 pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Barangay Paso de Blas sa Valenzuela City. Aminadong suspect na nagbebenta siya ng mga illegal na droga sa mga factory worker.
dahil wala umano siyang pera. Napag-alaman din ng PNP na dati nang nakulong ang suspect matapos mahulihan ng nasa 25 hanggang 50 gramo ng shabu. Nakakulong na ang suspect na sinampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Radyo sa Estrada Balita. Posibleng masimulan na sa susunod na linggo ng National Food Authority ang pagbebenta ng murang bigas sa higit 50 local government units. Ito'y kasunod ng idineklarang food security emergency sa bigas ng Agriculture Department. Ayon sa DA, ang Navotas at San Juan sa Metro Manila ang ilan sa mga nais makiisa at magbenta ng murang bigas. Habang meron ding interesado ang mga lugar mula sa ilan pang rehiyon. Radyo sa Estrada Balita. Umalma ang mga magsasaka ng sibuyas sa Nueva Vizcaya sa desisyon ng Department of Agriculture sa pag-aangkat ng sibuyas. Ayon kay Lucy Sena, manager ng Valiant Primary Multipurpose Cooperative, hindi napapanahon ang timing ng pag-aangkat ng sibuyas lalo't panahon ng anihan ngayong buwan hanggang sa Marso. Kinwestiyon ni Sena ang basihan ng DA ng importasyon at umano'y kakapusan ng supply ng sibuyas lalo't hindi pa natutukoy ang eksaktong bilang ng mga maaani ng mga magsasaka. Malakihan niya ang epekto ng importasyon sa kabuhayan ng mga magsasaka na ang karamihan ay napipilitang anihin ng maaga ang mga tanim na sibuyas dahil sa pangambang bumaba ang presyo nito sa pagpasok ng imported onions. Inanunsyo ng DA noong nakarang linggo ang importasyon ng 3,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas at 1,000 metriko tonelada ng puting sibuyas. Radyo sa Estrada Balita. Dinepensa ng Department of Agriculture ang pagpayag nito na mag-angkat ng toneladang sibuyas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kukulangin ng 7,000 metriko tonelada ang supply ng sibuyas ng bansa ngayong buwan kung hindi mag-aangkat. Limitado rin anya ang pinayagang iangkat na sibuyas dahil sa pagpasok ng anihan sa Marso hanggang Abril. Umabot hanggang 200 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Radyo sa Estrada Balita. Alas 5:55, posibleng matapos sa katapusan ng buwan ng pag-aaral ng Department of Agriculture sa posibleng pagpataw ng maximum suggested retail price o MSRP sa baboy. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinalakay niya kay Pangulong Marcos Jr. ang issue ng mataas na presyo ng baboy gayon din ng itlog. Iimbestigahan anya ng kagawaran kung may kinalaman ng mga mapanamantalang mga negosyante sa pagtaas ng presyo ng baboy. Pumapalo na sa 480 pesos kada kilo ang presyo ng liempo ng baboy habang 420 pesos naman sa pigi. Tiniyak ng DA na sapat ang supply ng baboy sa bansa. Radyo sa Estrada Balita. Kaserbisyo Balita Live Report. 2 top most wanted sa Northern Samar dahil sa kasong murder arestado sa Antipolo. Nagbabalita at nagseserbisyo si Nico Bagsik. Nico? Matapos ang 3 taong pagtatago sa batas, naaresto ng Antipolo Police ang top 1 most wanted person ng Northern Samar dahil sa kasong attempted murder. Sa pakikipagtulungan ng operatiba ng 2nd Northern Samar Intel Operatives na tugis ng mga otoridad, si alias Amboy sa Sitio Kakalog, Barangay Santa Cruz, Antipolo, habang timbog din ang sa kanilang operasyon ang ikalawang most wanted person sa naturang lalawigan sa kalapit lamang na Sitio Gumamela Gate 2. Ang kinilalang si alias Kin dahil naman sa kasong murder. Nasa kustodiya ngayon ang 2 akusado ng Antipolo Police Station at nakatakdang ibalik sa Northern Samar. Kaservisyo mo sa Antipolo, Nico Bagsik para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istrenta. Maraming salamat, Nico Bagsik. Balita sa ibang bansa. Sa labas ng bansa, nanindigan si US President Donald Trump sa planong pagbili at pagsakop sa Gaza Strip. Pero bukas si Trump na ibahagi ang Gaza Strip sa iba pang Middle Eastern state na tutulong para sa pagbangon nito. Bukod dito, sinabi naman ni Trump na maaaring manirahan sa Amerika ang mga Palestino na mawawalan ng tirahan sa pagsakop. Samantala, desidido rin si Trump na gawing bahagi ng Amerika ang karatig bayan nito sa Canada. Sinabi ni Trump na mas nakabubuti o makabubuti sa Canada kung magiging ika-51 estado ito ng Amerika. Umalmas si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa plano ni Trump na i-annex ang Canada. Sinabi ng Canadian leader na target ng Trump administration ang mayamang natural resources ng Canada. Radyo sa Estrada Balita.
Sports Balita. Sa ating sports balita, sasabak sina AJ Edu, Kevin Kiambao at Dwight Ramos sa training ng Gilas Pilipinas sa Inspire Sports Academy sa Laguna. Sinabi ni Gilas Pilipinas Team Manager Al Francis Chua na dumating sa bansa kagabi ang tatlong manlalaro at kasama silang magtutungo sa Inspire Sports ng pambansang koponan. Sina Edu at Ramos ay naglalaro sa Japanese Basketball League habang Pinoy import naman si Kiambao sa Korean Basketball League. 2 araw ang training camp ng Gilas Pilipinas sa Laguna bago tumulak sa Qatar para sa training at serya ng friendly games bago sumabak sa ikatlong window ng FIBA Asia Cup qualifiers kontra sa New Zealand at Chinese Taipei. Samantala sa NBA, pinutol ng Houston Rockets ang kanilang 6-game losing streak matapos talunin ang Toronto Raptors sa skor na 94-87. Nanguna sa Rockets si Dillon Brooks na umiskor ng 19 points habang nag-ambag ng 18 points ang Film guard si Jalen Green. Radyo 630 Balita. At narito po muli mga nagbabagang balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 90-day campaign period para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list group simula na ngayong araw. COMELEC may paalala sa mga kandidato. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng masimulan matapos ang SONA sa Hulyo. Bank accounts ng Vice Presidente planong pabuksan ng House Prosecution Panel. House Speaker Martin Romualdez, 3 pang lider ng Kamara, inireklamo sa Ombudsman kaugnay sa umano'y bilyong-bilyong pisong isiningit sa 2025 national budget. Malaking bahagi ng bansa posibleng ulanin dahil sa epekto ng 3 weather system. Isa patay at 5 ang nawawala sa pag-ulan at pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa lalawigan, ilang bahay inararo ng truck sa Davao del Sur, 2 ang patay. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas sasabak sa 2 araw na training camp sa Laguna bilang paghahanda sa 3rd window ng FIBA Asia Cup qualifiers. At yan na po ang Radyo 630 Balita ngayong Martes, February 11, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at iWant TFC. Ako po si Steve Raz. Nagbabalita anumang oras. Sorry partner. Naririnig din tayo sa DWPM Radyo 630 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez. Susunod na po si Secretary Alvin Alchico at ang ate ni Pamela Vasquez, si Victoria Tulad sa Gising Pilipinas! Bye-bye mga serbisyo! Happy Tuesday! Walang mintis ang pagsiserbisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Raz. Sa Radyo 630 Balita.